Eh bakit kayo bibili ng motor, wala naman pala kayong garahe? Pwede mo sabihin. Ha? Eh bakit nga kayo bibili ng motor, wala kayong garahe? Dahil ito sa motor na pinarada sa harap mismo ng gate. Ayan. Dahil nga sa mga ganitong sitwasyon, madalas itong nangyayari dito sa atin sa Pilipinas. Pero hindi ko sinasabing lahat ha. Ang point ko dito mga boss, dahil sa mga ganitong pangyayari, minsan pinagtatatalunan ito ng mga chismoso, chismosa, di po ba? Dahil nga magre-reaction video tayo sa videong ito. At courtesy to the owner the video, si Bossing, yan, ipinaalam ko na itong video niya na ako'y gagawa ng reaction video sa kanyang vlog. Okay? Ito, pag-uusapan natin mga boss. Para kilala ko kung sino yung suspect. Para kilala ko kung sino yung suspect, kung anong may mangyari sa akin. Kung sakaling may mangyari sa akin. Anong mangyayari sa'yo? Oh, ano? Bago mo Binabantaan nga ako eh. Walang binabantaan. Ha? Tinatandaan niyo yung mukha ko, te. Kinakausap ka. Tinatandaan niyo yung mukha ko, te. Tinatanong ka lang kung... Pinapalabas niyo nga ako sa gate. Pinapatanong niyo. Binabantaan niyo kami. Binabantaan niyo kami. Kayo yung nakaparada. Harang na harang dito sa gate. Harang na harang. Hindi mabuksan. Harang na harang sa gate. Dito yung motor. Sige, ay talaga te, hindi ako natatakot. Dito yung motor, di ba? Wala akong natakot sa'yo. Kinakausap ka. Tinanong ko sa'yo kung nung Te, sinabi mo... Te, manahimik ka muna. Bakit kayo yung galit? Kayo yung sumugod eh. Kayo yung galit. Kayo yung nakiparada dito sa mismong gate sa harap. Kabago-bago Harap na mo harap. ako. Ano naman? Kung kami yung bago dito, kami yung nasa tama. Hindi kiso ganito bagong salta dito sa aming lugar, bago ka rito sa aming teritoryo, bagong lipat ka. Ika nga'y gagamitin mo na yung words na ganon, na baguhan ka lang dito. Hindi porket bago lang ako, kami yung makikisama sa iyo. Mali ka naman, ako yung tama. Di po ba? Kung mapapanood nyo yung video sa kabuuan ng video nito ni Bossing, ni Sir, ay maling-mali ang ginawa dito ng kanyang mga kapitbahay, mga boss. Bagamat hindi ko alam yung nangyari, yung pangyayari, pero dun sa video na sinasabi ni Sir, ay mukhang tama naman siya, dito ba? Hindi po tama yung harap mismo ng gate mo ay paparadahan ng motorcycle. Kung ikaw ang may-ari ng bahay, I'm sure magagalit ka. Kami yung nasa tama, te. Kami yung nasa tama eh. Kayo nakipark eh. Te, bago lang kami. Be, Kami nga yung bago. Alam niyo pala may nakatarang bago kami dito, no? May nakatarang bago. Oh. Bakit kayo magpapark? Bakit kayo magpa-park dyan? Kasi walang pumupuna sa inyo? Walang pumupuna sa inyo dito? Tinanggal naman daw agad. Tinanggal agad. Kaya nga natumbay ang motor kasi walang tumanggal. May sinabihan ka. Kaya nga natumbay ang motor. O, ba't ka nagagalit? Motor mo ba yan? Motor mo ba yan? Bakit ka muna nagagalit? Sa kapatid niya yan. Ha? Teka lang. Hindi mo tinanggal. Sabi mo nga, bahala kayo dyan. Kita oh. Kita CCTV. Ha? Check mo. Check mo. Dinig ba yung pinag-usapan sa CCTV? Tanggal ko eh. Dinig ba yung pinag-usapan sa CCTV? Pakiusap ko yan. Tama Ha? na. Toy, tama na. Makinig na kayo sa akin. Ano na lang. Tama na, Toy. Kayo tong nakikiparada dito eh. Nakaraan pa yan. Di ba nakaraan sinabi ko na rin niya, may motor dito. Sabi ko si Kuya, pwede niya naman sabihin. Binalagbag niya. Pag tumaan na... Nasaan yung may-ari ng motor? Pwede nga sabihin, nasaan yung may-ari ng motor? Alam niyo na pala eh. Alam niyo na pala nung nakaraan eh. Bakit nagpark pa Hindi ulit? amin yun. Ayun nga. Hindi amin yun. Ngayon, hindi ko naman alam na nandito. Kaya di ba lumapit ako sa... Kaya nga te, bakit ginagawa nyo yan? Bibili-bili kayo ng motor, wala naman kayong parking, sa iba kayo makikiparking. Kailangan mo mag-iskandalo ng ganyan. Ginagawa nyo rin eh. Hindi. Ginagawa nyo rin te, ginagawa nyo rin. Hindi, doon tayo sa topic. Bakit kayo bumili ng motor, wala naman kayong parada, wala kayong garahe. Bakit mo naman kasi pinarada yung motorcycle mo dyan sa harap mismo ng gate ko? Tapos pagbukas ko ng pinto, pagbukas ko ng gate ay madadamage or matutumba yung motor mo, ay magagalit ka. Okay? Ang tanong dito, bakit bibili ka ng sasakyan, bibili ka ng motor na wala kang maparadahan?
Di ba? Yan ang masaklap. Kaya dun sa mga nagnanais o nagbabalak na bumili ng sasakyan o motor, abay pag-isipan nyo ng paulit-ulit. Kung wala naman kayong paradahan, huwag na kayong bumili ng motor. Di ba? Hindi ko kayo pinagbabawalang bumili ng motor. Pero isipin nyo kung kayo ay nakakapurwisyo ng inyong kapitbahay. Di po ba? Kasi napakapangit sa mga ganitong sitwasyon. Well, nangyari din yan dito sa akin na yung bang wala ka nang makuhan, di ba? Nire-respeto mo ang kapitbahay mo pero ikaw ay hindi ka nire-respeto. Ika nga, lahat ng mga PI ay natanggap mo. Di po ba? So, mga ganitong sitwasyon dapat hindi ito tinutularan. Doon naman sa babae na pinipilit yung katuwiran niya na tama siya. Ay ate, hindi naman dahil sa binabash kita, pero isipin mong mabuti. Itanong mo sa sarili mo o kaya baliktarin mo yung sitwasyon. Sa'yo gagawin yung pangyayaring iyon. Di po ba? Halimbawa, sa harap ng gate mo, ipaparada ko yung motor ko na without permission. Ano kaya yung magiging reaction mo? Magparada ako ng motor mo sa harap ng bahay mo, sa gate mo, tapos paglabas mo nagalit ka o natumba, di ba? Tapos nagalit yung kapitbahay mo dahil kanyang motor yon. So, what do you think? Ikaw ba ay magagalit o hindi? Siyempre magagalit ka, di ba? Dahil ikaw na nga yung nakiparada dyan sa harap ng bahay ko without permission, tapos ikaw pa yung nagalit. Saklap. Tapos sasabihin nyo na kabagong-bago nyo lang dito, bagong salta kayo, bagong lipat kayo, yung mga ganung words, tama ba yun na banggitin mo yung ganung salita? Alam nyo guys, sa batas, sa larangan ng batas, hindi yan inuunor yung mga ganyang sitwasyon. Hindi porket bago ka, bagong lipat ka, bagong salta ka sa lugar na yan, ay ikaw na yung mali. Di ba? Ilagay mo sa tama yung mga pinagsasabi nyo. Dahil sa totoo lang, dahil kung bagong lipat ka sa lugar na iyon at wala ka namang pinupurwis yung kapitbahay, normally yung pakikisama nandyan na yan. Normal nakikisama ka, maayos ang pakikisama mo. Pero kung paulit-ulit nang ginagawa sa iyo ng iyong kapitbahay na lagi na lang ipinaparada yung motorcycle dyan sa harap ng gate mo, sa tingin mo ikaw ba ay matutuwa o mag-happy happenings lang dyan, di ba? Siyempre hindi ka matutuwa, magagalit at magagalit ka. Siguro yung pangyayaring iyon, hindi lang yung isang bisis. Baka maraming bisis na pinagbibigyan ng may-ari ng bahay na nakaparada yung kanyang motorcycle mismo sa harap ng gate. Saklap, di ba? So, kaya doon sa mga nagmamay-ari ng mga motorcycle, doon sa mga kapitbahay na may mga ari ng sasakyan, without permission, tapos kayo pa yung magagalit, shoutout na lang sa inyo mga boss, di ba? Shoutout sa inyo kung ganyan ang ugali nyo, ganyan ang mindset nyo. Hindi tama yan. So alam nyo bang may batas ngayon na kapag ito na dito yung batas, basahin nyo, ayan o. Yan, ipakita ko sa inyo, ilagay natin sa screen. Yan yung batas, di ba? Wala dapat na nakaparadang sasakyan o motorcycle dyan mismo sa harap ng gate. Bakit? Paano kung mayroong emergency, di ba? Yung isang pamilya na sa loob ng bahay, may emergency, lalabas agad-agad. Hindi makalabas ng dahil sa sasakyan na nakaparada dyan mismo sa harap ng gate. Ipinagbabawal po ng batas yan, mga boss. Kaya dapat alam nyo yung tama at mali. Okay? Bago kayo gumawa ng mga ganyang reaction, bago kayo gumawa ng mga ganyang pananalita na porkit bago kayo rito, hindi tama. Medyo nag-react lang ako at binigyan ko ng reaction video yung pangyayaring ito, yung video ni sir. Dahil napanood ko mismo, natapos ko tinapos ko yung video. Di ba? Without permission. Tapos ikaw pa yung galit. Ang masakit nito, hindi pa sa iyo yung motor, ikaw pa yung nagagalit. O either na family ka, ikaw pa yung galit. Di ba? Hindi mismo ikaw yung may-ari ng motor. Pero bakit ka bumili ng motor nang wala kang paradahan? Yun yung tanong ni sir. Di ba? So sana maging aral ito sa lahat ng mga owner ng mga sasakyan na without permission tapos ikaw pa yung magagalit. Huwag naman sanang ganun mga boss. Dahil kapag ganyan ang ugali mo, di ba? Ganyan yung attitude mo. Aba, anong mangyayari? Kapag ganyan-ganyan, hindi tayo aasinso. Yung bansa natin, di ba? Yung attitude, magmamana niyan, yung mga anak mo.
So hanggang sa muli mga boss, yan yung aking reaction video sa nangyaring video na ito ni Sir. So with permission humingi ako ng permission dito kay Sir upang gawan ng reaction video yung pangyayaring ito. Dahil nakarelate ako dito mismo mga boss Nangyari din ito mismo sa akin Kaya shout out sa iyo Sir, mabuti nakunan mo ng video, ipaglaban mo kung ano yung tama. O, doon naman sa mga basher, doon naman sa mga nagko-comment ng hindi maganda, yung pumapabor doon kay ate. O yan, shout out din sa inyo mga boss. Huwag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo yan. Kapag nangyari sa inyo yan, baka balang araw, kayo din yung magbibideo at magagalit. Di ba? So, dapat isipin palagi yung tama o mali. Kung nakakapermisyo ka ba sa iyong kapitbahay. So yun mga boss, magandang tanghali sa inyo. Hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Thank you for watching. God bless everyone.